Nandito kami sa the greatest podcast of all time. Putang ina mo. Peer-to-peer. Hello guys, welcome to Peer-to-Peer. Appear muna tayo dyan. Appear, pare. Yun. Uy, ako wala. Ayoko. bagong shit lang natin natin. Sinusubukan. Akala ko nga yung iniisip mo, parang Ano? gagawin natin parang Hitler, parang appear. Putang ina, hindi naman appear yun eh. Yun ba yung ginagawa ni Hitler nun? Ganun eh. Welcome to Peer-to-Peer Podcast where we peer into different topics. Mhm. Oh, putang ina. Yun yung formal way. Pero ang ginagawa na naman nandito, nakikipagkwentuhan tayo sa ating mga peers sa comedy scene. At pag-usapan lang natin mga kung ano-anong bagay sa mundo. At minsan magbibigay tayo ng advice sa mga taong hindi naman nangangailangan. Tama. At ano pa ba? Ano pa bang ginagawa na? Ako nga pala si Raf Baltazar, pare. Isa sa mga co-host nitong podcast na to. Kasama ko ang Marinduque's Finest. Ako si Emil Benaventura. Good evening, guys. Good evening, guys. May mga kasama kami sa likod. Baka pwede kayong magsalita. Oo. Ako po si RJ Carbonell at isa akong regular open micer. Yeah. Kasama din natin si Alvin Malabanan. Kasama ko si RJ tonight. pinakilala niya ulit. Kakapakilala lang pero baka nakalimutan niyo. At kung ikaw na nakikinig ngayon, parang bilang peer-to-peer podcast, Mga peer. consider na rin naming peers. Kaya appear tayo dyan. Appear. Mga Ginagawa namin thing to nga, appear. Appear muna tayo. Yan. Tapos naman pare, parang alam mo, nung ito na yung nilook forward ko every weekend yung pag-record. Kasi masaya din eh. Oo. Masaya yung nakakasama natin yung mga ibang kasama din natin sa comedy scene. Tapos mas nakikilala natin. Katulad nung kay Dino ba last week to. Nalaman natin na isa pala siyang Jackal of all trades. Jackal of all trades. Tsaka mahilig siya sa mga matatandang babae. Matandang babae. Yun lang tumatak sa akin eh. Baka rin eh. Yun pala yung mga hilig niya. Saan ba tayo nanggaling ngayon, men? Nanggaling tayo sa Titos man. Every Wednesday, andyan kami. Sinubukan namin mag-record nung Monday pero nag-cancelan. May mga nangyaring hindi natin unforeseen circumstances. Pero ngayon andito naman tayo sa Titos Latin Barbecue. Grabe ang sarap ng pagkain dito sa Sobrang Titos. sarap at sobrang sarap din mag-open mic dyan. Oo. Lalo na libre lang yung show, 'di ba? Libre, walang entrance. Walang entrance, men. Tapos ang sarap ng pagkain. So kung may time kayo every Wednesday dito sa Kapitolyo, drop by lang kayo, makinig kayo ng stand-up comedy. Mang-offend kayo ng mga may mga na-offend tonight. Thank you. Eto si RJ, walang pinipili. Talagang nang nakakita siya ng matabang mga babae, sinabi niya wala nang matabang babae ngayon. Umabol na ng fist Hindi bump. kayo nag-e-exist. Tsaka hindi ba natin papansinin itong mga bago natin mic man? Tignan mo naman. Oo. Grabe Parang yung- every week merong upgrade na nangyayari. Oo, sa editing, sa equipment. Oh, Nung diba? first day natin, wala tayong mic na maayos eh. Talagang yun, unti-unti nating binibuild do. Kaya kung meron man kayong yung mga peers natin dyan na nakikinig, magparamdam kayo. Shoutout natin yung Oo mga nga, yan. subukan nyo naman mag-comment. Oo. Para alam naman namin na may nakikinig dito sa Sa ginagawa natin. Actually man, tinitignan ko kanina yung data natin. Madami-dami din eh ba? Feeling ko out of curiosity lang kalahati nun eh. Parang gusto lang nilang i-check kung ano bang pinaggagawa natin dito. Kaya welcome sa inyo ating mga bagong peers. Kung first time mo mapapakinggan tong episode na to. At kamusta ba kayo, men? Ano bang ginawa nyo nung weekend? Weekend man, ang saya ng weekend ko. Galing kami, sumama ako sa show ni Boss Nonong Balinan sa Baler man. Gagang ganda doon. Ang ganda. Tapos parang sinama niya talaga ako para mag-document, para mag-vlog, para mag-video, ganun. Tapos parang nung pinapanood ko siya, iniisip ko, parang
nasa prime na to si Nonong, no? Nasa prime na siya ng career niya. Ang galing niya eh. Talagang killer eh. Talagang murderer sa stage eh. Masaya ako kasi andun ako para i-document ko ano mga nangyayari. Sa Balerman, na spoil kami doon. Anong gaya ng ano? Yung nag-produce dun, shoutout sa Nanay Production, talagang alaga eh. Yung pagdating sa accommodation. Pinapaypayan kayo ng ano, ng dahon ng saging. Oh, yun din. Yun. Tapos sinusubukan kami ng grapes. King Ram. Yung wine nila nasa base na Ayun. kasi na ano, Sinasalin lang. sinasalin. Saya doon, yung accommodation, ang ganda, lahat ng kinainan namin, panalo, ganun. Tapos yung mga kasama, solid din. Saya man. Except kay? Ay, grabe naman. Huwag naman ganyan. Hindi. Pero describe mo naman yung yung beach, yung yung accommodation. Sa beach naman, malakas talaga yung alon Malakas doon. yung alon. Talagang nagigets ko na na nagiging surfing spot siya kasi malakas talaga, mayat maya yung alon. Maraming nagsasurf. Marami. Ano ba to? Ito ba yung time talaga na maraming tao? Daw. Talaga. Ito yung peak months nila. Kasi pagdating ng sabihin natin June, July, August, tag-ulan na. So hindi na masyado pumupunta. Tapos wala masyadong turista, parang Oo. Pero maganda doon, maganda sa Baler. Nakarating ka na ba doon? Sobrang tagal na ng punta ko doon. Before pandemic, nagbaler ako kasama ng mga office mates ko. Tapos yun, nag-surf kami. Natakot nga ako nung una kasi akala ko yung sand doon is yung mga bato-bato. Pero yung pala at least yung napunta namin kahit kulay itim yung sand pero purong sand talaga kahit sa beach, yung sa dagat mismo. Talagang hindi ka matatakot na sumemplang sa surfing. Sa surfing. Oo. yung spot naman namin, kasi hindi kami dun sa mismong sentro eh. Medyo malayo-layo. Sabihin natin 15 minutes away dun sa sa bayan. Yung napunta namin, bato-bato. Pero may mga surfing spot, pero ang pagkakaalam ko, mga pro na yun kasi yung mga pro na hindi sila natatakot sa mga mabato. Kamusta pala yung show nun? Saya man. Masaya. Full house kayo? Full house. Hindi kasi wala pa ata silang konsepto ng Wala naman masyado na mag-show doon. No? Oo, wala pa silang konsepto ng sold out. Parang hindi na sinasabing sold out pero para sa akin sold out yun eh. 60 plus. May mga walk-in pa. Isipin mo yung lugar na yun, probinsya tapos merong 60 na tao na nagsama-sama para manood ng comedy. Tsaka tawag dito sabi nila, mga taga Manila, yung mga yun na nag-relocate na sa Baler. Nag-relocate. Maraming ang gumagawa nun. Ayaw na nung traffic sa Maynila. Oo man, ang saya doon. Napunta na ba kayo doon? Ako hindi pa. Bala ko kasi Try mo kayo magsalita sa pumunta sa mic. mga beach eh. Ang galing lang eh. Ang galing lang na kasi na-mention mo yung beach yun yung pag-uusapan natin. Tangin ang galing eh, no? Ang galing. Ikaw nag-set up eh. Kaya kasama natin si Alvin saka si RJ kasi sila yung mga beach expert natin. Ito si RJ Paano lalo. pronounce ng beach? Mahilig ka ba sa Beaches. Beaches. Mahilig ka ba sa beach, man? RJ. Yung beach, oo, may sa beach. Liwa. yan. Tanggalin mo nga yung hanger dyan. Nababother ako eh. Hampas ko sa'yo yan eh. Anyway, baba mo lang dyan kahit saan. Sino mahilig ko sa mga beach, sa Liwa, La Union. Talaga? Kaya baka bala ko na tong Baler. Kasi narinig ko na masaya. Man, siya eh, parang hindi talaga pwedeng maging perfect lahat eh. Kasi ang ganda doon, walang commercialism. Pero wala ding mga ospital, alam mo yun. So parang pag itatakbo ka daw sa ospital, 2 oras pa, ganun. So maganda lang yung idea ng paglipat doon. Kasi iniisip ko parang ito rin yung buhay na gusto ko, yung tahimik. Pero parang sa Shawshank Redemption, sa ending, di ba? Parang Shawshank Redemption. napanood mo na ba yun?
Morgan Freeman. Oo. Ano ba ending? Tumira lang sila sa Zihuatanejo sa Mexico. Oo, yung sa beach yung Yung may nagkita nakatakas sila. na siya. Oo, inakata. Ay, Nakatakas. na-spoil. Ay, Pinoy gago, moment. spoil. Puta. Paano nila napapanood? Sorry guys, Shawshank spoiler warning, yung mga hindi pa nakakapanood ng Shawshank Redemption. Nakatakas si Andy. Man, pag 20 years old na yung movie, tas di mo pa napapanood. Kasalanan mo na yun. Tama ka dyan. Yung maganda yun, yung show siya. No. Pero ano, kailan ba yung last na beach nyo? Sa ano eh, sa Liwa. Ang saya. Liwa. Like, kasi para sa akin, number one na, para mo malaman kung worth it ang beach ay, may white woman ba dun? Marami. Ay, yun. Hindi ganun Yun lang. kadami, pero it's alright. Kailangan mo lang magpa-tan skin tapos surfing, di ba? Ganun. Yan ang ating pangarap. O yung white woman ba to? Medyo chubby-chubby. Pwede. Binubulgar mo naman yung taste ni... Hindi ko na Hindi pala. Pero kasi Liwa, ang ganda para sa community na kahit strangers, friendly sila. Tapos magiging tropa mo na sila. Liwasan yun. Zambales. Zambales. May maraming mga resorts. Tapos nakatambay lang sila doon, mga cool guys. Tapos Ano to, mga foreign, mga locals? mga Mga lokal? halo, mga ganun, Pinoy, foreign. Tapos Kailan ka pumunta doon? ang mga nakailang beses na akong punta doon kasi ang saya talaga eh. Parang, Probinsya mo ba yun? Ah? Probinsya mo ba yun? Hindi lang, parang nalaman ko lang na masaya doon tumambay sa Liwa, Zambales. Mag-isa mo pumupunta doon? Hindi, with friends, ganun. Tapos, nung kami pa ng ex Pagkakakwento ko, mo, parang ganyan. pumupunta ka mag-isa eh. Pwede rin, no? Pwede. Oo, bakit Soul hindi? searching, ganun. Na-try mo na ba? Nagsa-soul searching ka ba rin hanggang ngayon? Pwede, no? Pwede. Pwede. Bububuk na Para ako. walang pumipigil kay RJ. Oo, single Kung anong life gusto yan. niyang gawin, Yan. sino yung gusto niyang kausapin. Swipe right. Diba? Kahit anong kulay pa ng balat parang niyan. parang nainggit ka, Emil. Hindi, gago. Ako masaya na ako sa buhay ko, men. Alam mo yun, pinili ko na tong Itong hindi- kulungan. Ito, Pinili hindi mo ako na yung pinili kulungan. sa Yan, kulungan landas na man, to. married life Oo, yan. man. Marunong makontento yan Oo. sa Emil. Kulungan ko ang buong mundo. Salute kay Emil Buenaventura. Ikaw man, napagbaler ka na ba? Baler, hindi pa. Pero ano ba yung mga preferred mo na beach? Beach guy ka ba? Mas trip po, of course, beach kaysa sa ibang trip. Like, for example, kumpara mo sa bundok, mas beach yung trip ko. Oh, yung mga Kung taga-bundok yung daw, ba- mga wala kayong kwenta. May Mga sibilisasyon na dito, akit pa kayo ng akyat. Na joke lang. Hindi kasi mas relax kasi doon, hindi ka masyadong pagod, di ba? Shore ka lang, beer, tapos, di ba? Sarap nga. Ganun. Oh, mas Yun lang. Pero hindi ako masyadong naglalangoy-langoy sa dagat. Takot ako sa idea ng dagat na yung mga open parang may sea. mga monster yung idea doon eh. Parang May yung tawag lunod. doon eh, di Nandun ba? doon ka lang naman sa Gusto ko sa dulo. shore lang. Gusto medyo malapit-lapit lang. Ganun. Marunong ka lumangoy. Hindi ako magaling. Kaya ako maglangoy sa pansol lang, yung atras sa bande lang. Ganun. Sa pan. Pero pag sa dagat, hindi. Sa dagat, nakakatakot na kasi may current yun, di ba? So, may Oo. minsan uneven yung surface, di mo alam yung biglang lubog. No. So, Sa sure totoo lang, ako. yun yung mahirap eh kapag yung dumadayo ka sa ibang beach. Ako kasi island boy ako eh. Oo nga pala. So, lumaki ka ako sa lugar na papaligiran talaga ng dagat. Dagat. Pero natatakot pa rin ako kapag yung yung dadayo ako sa beach na hindi ko alam. Kasi alam ko na possible na pag hindi mo kabisado yung dagat, pwede kang mamatay. Pwede kang kunin. Kahit gaano Ganun ka nga. kagaling lumangoy. Oo. 'Di ba? Kasi may mga may mga underwater current na hindi mo nakikita. So Oo. dapat May mga unexpected kasi na yung uneven surface na. Tsaka yung Oo. current. Oo, yung biglang Oo. alam mo yun, akala mo pag biglang ganyan, tapos lubog. biglang gagano, no? mm. Oo, nangyayari. So dapat Nakakatakot naniniwala ka eh. din talaga dun sa mga yung mga signs nila doon. Meron kasi mga yung Signs? hindi may mga warning signs. Okay. Tapos merong dito may underwater current dito, may mga riptide, ganun. Rip jeans. Rip jeans. Bawal mag-rip jeans dito, may riptide. No rip jeans Naalala nyo ba kung kailan yung unang beses kayo nakapag-beach? Sa La Union kasi yun yung province ng parents ko. Saya. Ilang taon Saya ka nga. nito? One time nakagat ako nasting ako ng jellyfish Oo. Anong ginawa mo? Saan kayo sa La Union? sa Baknotan. Tangina, dun magse-set
Yung ano, Tanya tsaka Cool Pals Talaga? Baka kailangan ko na bumalik sa roots ko. Hindi na. Kaya na nila yun. Pero ano din ako, La Union din ako eh. Ah. Naalala ko unang beses ako nakapag-beach. Hindi rin ganun kaganda yung beach dun eh. Pero beach person ka din ba? Ngayon hindi eh. Hindi ako naliligo sa dagat eh. Hindi ako. Pero Kaya- siguro pag bata ka, siguro talagang lahat ng bata beach person eh. Ayaw umahon. Doon lang. Kung kailangan talaga, Excited, ano eh. Excited. Pagkalapag mo galing sa sakyan, takbo na yung idea eh. Pero kung mamimili ka lang din, mountain climbing o beach na lang kasi Beach na lang ako. relax eh. Mountain Oo. climbing, parang ikaw pa yung nagrabyado eh. Akyat ka eh. Ikaw pa yung agabyado. Bakit? Di, tsaka aakyat ka, bababa ka rin naman. Di ba mag-outing ka nga para mag-relax? O ikaw pa yung akyat. Bababa, Pero maghintay lang tayo sa maganda rin baba. kasi yung views eh pag nag-umakit. Pero Yun naman yung opinion mo satisfying yun eh. daw doon. Yan yung mga scam, mountain climbing, samjup. Tingnan mo samjup, ikaw magluluto. Putang ina. Pre, sa beach lang tayo. Ano to? Freestyle topics. Naglalabas na ng galit si Pero ano eh, minsan Sangyup na eh. pag umakit ka ng bundok, ano eh, makikita mo yung beach tapos i-wish mo sa sarili mo, tangina sana nag-beach na lang ako. Di ba? Ang sakit ng ano, walang mataiyan na maayos. Saan ang pinakamaangas na beach na napuntahan nyo? Di ba? Ako, nag-ano kasi ako eh, nag-stay ako for a while sa Cebu. Yun, maano din eh, mapalad sila sa mga beaches nila doon. Napunta mo North tsaka South Cebu. Ay, oo, maganda. At Ang ganda. South pa lang napunta ako pero andun yung mga whale eh, no? Oo, Yung sa South. Moalboal. Oo. Oo, maganda nga doon. Solid Kayo ba? sa Cebu. Cebu solid. Di ko nga mag-gets yung mga stereotype about Bisaya kasi Dami mo Pag dyan sa nagpunta- Bisaya eh. pag napunta kasi Cebu, Hindi naman, wala naman kami sinabi tungkol sa Bisaya. Yaman. Beach lang pinag-uusapan natin. Sinasabi ko lang, ang yayaman nila. Oo. So, stereotype lang yan. Mga solid yung mga taga Cebu. Sa mga solid pa, pre. Mga bay. Mga bay. Oo. Ayoko Ikaw ba, magdagdag doon eh. Eh, di naman ikat eh. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang usapan ako na bahala sa inyo. Hindi ako ng memorable Sambales. Nalimutan ko sa Sambales eh. Kasi doon kami nakapag-try skimboard. So yung sa shore lang na board. Skinboard. Skim. Skim. Oh, so parang siyang surfing na nasa harap lang, sa shore lang. Yun yung tatakbo kayo Yung ng tatakbo mabilis. ka sa may Tapos sasampahan mo. itatapon mo Kasi yung... perfect yung spot doon. May waves din na hindi naman masyado malaki. Hindi rin maliit. Tapos yung shore, hindi rin ganun kalalim. Kaya makapag-practice ka talaga. Tapos pagdating ko, sa may napuntahan kami doon na kabilang shore, yung mga lokal doon, yung gamit nila skimboard, plywood lang. Pero ang gagaling. Ano yung pagka skimboard mo, napadpad ka na sa kabilang shore? Hindi, yung parallel, yung medyo, yung kabilang, paano ba, yung kabilang resort, yung magkakatabi yun na resort. Okay. So, yun lang. Saan to? Alimutan ko sa Sambales. Basta sa Sambales din yun. Private yun na resort nung tita nung kaibigan na. Wala ako saan. Zambales. Sambales. Basta Sambales. Yun yung Tama. unang skimboard na try namin. Yun din yung pinakamaangas na beach na napuntahan mo. Oh, kasi private siya. Ba't di nyo sinasabi yung Boracay? Ang ganda sa Boracay, hindi nyo ba feel? Maganda yung... Daming tao eh. Pumunta ko nung pandemic doon man, the best. Talaga? Walang tao. Parang nalulungkot na ako. Kasi pangalawang punta ko na yun nung pandemic. Parang ghost town. Medyo, papunta na. Talagang wala eh. Parang restrictions on. Naka-up na nun. Yun yung mga panahon din na may mga face shield pa. sa beach Swimming kami, ka, Swimming ka, naka-face shield. Pucha. naka-face shield kami naglalakad sa beach man. Para kaming gago. Tangin na malulunod ganun eh. Naka-face mask ka habang lumalangoy. Ganun ba? Oo. Parang pag inalis mo yung face Tatagalan shield. mo na magdantong ka na. Pero, nung naalala ko sa Boracay nun, pupunta lang ako, nagsiswimming lang ako para umihi. Totoo. Ano, wala makakapansin. Yun din maganda sa beach eh, no? Kaysa sa mag-swimming ka sa pool. Kahit umihi ka, Ay, hindi halata eh. Kasi maalat na eh. At saka ma-absorb na yun ng buong katubigan. So, okay lang. umihi ba kayo sa beach? Siyempre, paborito ko yun. Tumatay. Parang requirement yun eh. Alin ba? Na umihi ka sa beach. Nakatayo na kayo sa beach. Ay, ako hindi. Hindi. Ikaw, Rap. Gago. Hindi pa eh. Hindi na lang yung tayo. Denial to mga to. Tinry ko eh. Tangin na, namamahay ako eh. Hirap umiri. Oo, iri ako ng iri. Ayaw lumabas eh. Tubol kasi.
Pero maganda sa Boracay, parang yun nga yung yung pinakamagandang memory ko tungkol sa beach na naalala ko nun, sobrang burnt out na ako sa work, tapos nag-Boracay kami ni Ali. Tapos naalala ko, meron lang nakatitig lang ako sa malayo ng beach, tapos umiinom ako ng San Mig Light. Sabi ko, sarap mag Saya. Naka-face mask ka nun. Face mask, face shield. Kaya tanggal muna. Pero masaya talagang tumambay sa beach. Alam ko nung bata ko, kapag summer na, sobrang lapit lang ng beach sa amin, no. Pwede akong magbike lang, tapos yung wala akong dalang extra na damit, maglalangoy ka lang na naka-brief, tapos subarin mo na lang yung brief mo, tapos parang hindi ka halata na Nakaubo ka na nito? pag uwi ko tayo na, wala nang suot kahit brief eh. Ito ba yung trinay mo tumayo? Sabi ko wala talaga eh, uwi na ako. Kaya nagtanggal ng brief sa akin. Namawahay Pero pa. nakapunta na ako sa kanila, masaya talaga, parang maganda yung, nakapunta ba kayo Marinduque? Di pa. Liblib yun eh. Oo. Pero yun yung Maganda maganda rin doon na walang masyadong mga tao. Yun yung nirororo pa, no? Parang namimiss mo na, Emil, parang next week may magre-relocate sa Marinduque. Hindi naman. Pero every now and then, bumibisita. Pero iba yung nasanay ka na rin sa city life. Taka na City sobrang life. tahimik doon, man. So, malinis yung hangin, no? Oo nga, nakakabingi yung katahimikan dun eh. Parang nagre-ring na sa tenga mo, sobrang tahimik. Pero parang magandang gusto mong soul searching. Kanina ka pa sa soul Kaso searching, walang dun eh. Feeling ko hindi mo matitripan yung mga girls din. Kung gusto mo Walang white woman. bumalik ka na lang Walang sa white laon yun, woman. man. Pang Siargao yun. Ayun ba Pang yung, Siargao, ano, G. ayun ba yung ano mo ngayon? Dream girl mo ngayon, white woman? Kasi 3 beses mo na sinasabi. Oo nga eh. Walang Ang ganda white kasi- woman doon, man. Parang gusto mong gumawa ng Wala. anak na artista yun, eh. Oo. Parang pang Miss Universe na anak, gano'n. Andun ka na. Pero ano pang mga activities yung ginagawa nyo sa beach? Na-try nyo na ba yung Hindi, Doon, gago. Ay, diba? Yung ano ba yung mga floating something, yung may mga slide gano'n. Banana Wala boat. Ay, banana boat. Hindi, Slide men. nga. Yung mga parang may mga castle na inaakitan. Ano bang tawag doon? Yung mga nakalutang na shit sa Patawag sa rin gitna yung ng pwede ka na magtatalbog. Sabihin na natin, Ah. inflatable. inflatable something. Something. Inflatable May island. ganun sa Zambales, ano. Pagkakalam. Na-try nyo na yun? Ako hindi ko pa Hindi na-try. hindi. Parang Masaya. Worth it naman yung 300 pesos yata. ano yun? Unli Pops na yun. Solid naman kasi once ka lang naman, paminsan-minsan ka lang naman doon. So why not? Pero may time limit ba yun? Sa ano? Parang 20 minutes yata. 20 minutes na pwede kang maglaro-laro doon sa ano. Unli Pops na yan. Memorable na. Ay, siguro naman yun yung binibili mo din yung memories na masaya, ganyan. So, go lang. Yung Pesos best- yung ano. Kuya, pabiling ang memories. Magkano pa yung mabibili ng 300? Kulang pa yung 300 mo. Sino kasama ba punta doon? Ay, Ano bang memories yung sinasabi mo? matagal yata yun with Matagal. friends, ganyan. Pero masaya. Saan yun? Sa ano nga, sa Liwa. Sa Liwa. Zambales. May mga kasama white girls. Sana, sa future. Ito talaga si RJ. Puro lang, hindi naman ata yung beach yung pinupunta mo Surfing. doon. Mga white woman. So, okay na yung Hindi beach. white beach eh. So, okay na yung beach kaysa mountain climbing. Pero ano ba yung mga nyo? Yung mga hinahanap nyo sa isang beach? May magandang spot na yung may uupuan ka, Mm. tapos matagal ka lang tititig sa beach. Particular Ano ba? kayo sa sa mga sand, yun. Sand? Ayoko ng mga mabato. Ayoko lang ng black. Ayaw mo ng black. Yung mga nasa kabit. Yung whitish, mga whitish na Puro ka white White sand, white Pinupush woman. talaga ni RJ yung agenda niya dito. No? De, pero ako, hindi naman kailangan sobrang pino ng sand. Pero wag lang yung mga sobrang mga bato-bato na masakit. Ayaw yung Masaya pag napakan. ang pangit ko pag naglalakad ka. Ang sarap din kasi maglakad-lakad sa Masarap. sa mga sa sand. Nakayapak sa buhangin. Oo, di ba? Tapos malambot yung buhangin dapat. Parang minamasahe yung yung paa mo. Mahilig ba kayo talaga sa beach? Ngayon kasi alam mo yun, kaya hindi rin kami matravel domestically.
Kasi yun yung mga pinupuntahan. kasi beach na naman, parang Mm. beach na naman, parang ganun. Kaya palaging out of country, parang ganun din naman yung gagastusin mo. Similar lang. Tapos ganun. pupunta ka rin sa beach, no? Nakapag-beach na ba kayo abroad? Hindi pa eh. Ako Ako- na-try ko sa Singapore, yung parang man-made beach daw nila ron. pero parang nakakatakot Hindi masaya, parang walang buhay yung ano. Oo, parang alam mong ginawa lang siya talaga Yung ng, tubig walang alon yung itsura niya. Parang hindi siya buhay Hindi tingnan. nga masaya. Oo. Parang Yung alam idea. mong may mga chemical ganun. Kaya Ewan ko ba? napunta dun. Pasyal lang din doon eh. Pasyal So, lang. dinaan lang namin yung man-made beach. So, Nakasama Pero sa ano item talaga nila. dyan, tourist spot din ata. tourist talaga spot din yun. Nakapunta ka na ba dito? Nakapunta rin. Yun yung first na country na napuntahan ko. Parang isang malaking Ayala lang, no? SG. Ayala Ave. Parang wala lang. Ang mahal ng bilihin. Pero masarap yung yun Hokkien mee pinakayaw ko doon. Yung Hokkien mee, yung prawn noodles. Tsaka yung ice cream nila sa yung sorbetes nila na nasa wafer. Di masarap yun lang yun. Yun yung gustong-gusto ko ron. Sorbete. Ice cream. Gago masarap mag-ice cream sa beach, man. Yung Alam mo yung nila. nagko-kontra yung tangay na sobrang init. Tapos kakain ka ng ice cream, Bilis matunaw. ng halo-halo. Di ba? Sarap nga nun. Ako kasi malapit na rin no? May balak ba kayo mag-beach ngayong paparating na Summer na kasi, men. Tara. Pero ako, ewan ko kung bakit ginagawa ng mga tao yun. Mainit na nga, pupunta ka pa sa beach. Di ba mas mainit sa beach? Tama ka. Ang maganda kasi sa beach, mag-beach ka mga 5 p.m. kung saan palubog na yung araw. Masarap. Tapos makikita mo yung mga white White girls. syempre. Pero mas masarap talaga kasama sa beach mga barkada Oo. kaysa pamilya. Pero baka ako lang to. Ako, sobrang kasi parang heaven yung kapag nandun ka sa sa gilid nung tapos tumitingin ka dun sa horizon, parang heaven ang saya. Yun nga rin yung Yun yung pinaka-trip maganda. ko. Parang yun yung, kung magbe-beach yun yung gustong-gusto kong ginagawa, yung tumunganga. Di ba? Nasa shore lang, di ba? Masaya din mag-ihaw. Masaya. Di ba? Oo. Pupudrip ka ng Ang hirap lang magpabaga ng uling eh. Kada talaga ahon mo eh. kakain ka eh. Gusto ko mag-iiyaw ako pag may baga na yung uling. Hindi ako yung magpapabaga ng uling. Ay, sorry po. Sorry Alvin. Next time, Boss Alvin, huwag kayo mag-alala. Ano na po namin to. Pagdating nyo dito, may baga na to. Man. Yeah. Gusto ko may bagay bago ako Parang yung tempo. Ayun, wala pang baga dyan Balik ako Magbalik ko dapat may baga na yan. Pero masaya mag-ihaw, men. Kayo, mga gusto nyong pinufood trip kapag nagpupunta sa beach? Liempo number Yung mga 1. ihaw, Liempo. Liempo. Kaldereta. Kaldereta. Tangan ang hirap ihaw niyan, men. Tama naman. Teka lang mo, inihaw lang namin yung kaldereta. Tostado na. Pero yun nga parang, yun yung mga pagkain, ano pa bang, yung binabarbecue Yung mo, mga, hindi magulo. yung mga hotdog, di ba? Hotdog. Hotdog. May kinain kami nun, men. Ako hindi ko na mahanap tong hotdog na to. Baka lang alam nyo. Parang kulay brown na hotdog, tapos maanghang. Hindi ko alam kung chicken hotdog ba yun. Mukha. Nakalimutan ko na yung yung brand. Pero sarap Sobrang niya, sarap. Ang sarap niya. Parang isang beses lang namin parang random lang na kinuha sa kasi kaya hindi Sa namin grocery. natandaan. Tapos yung pagkatanggal mo sa plastic, tinapon mo na agad. Tapos inihaw na. Hinati-hati nyo. Okay, hindi na namin alam kung ano yung binili Sarap namin. nga. Pero ang sarap. Ang sarap. Kayo ba? Ano pang Ano, barbecue? Barbecue. Kasi pag nagdadala ka doon ng food sa beach, luto na, di ba dapat luto na? Papainit na lang. Dapat, exception pa rin yung mga barbecue. Pero yung mga, ano ba mga binabaon niya usually sa mga outing niya? Dati may memorable kaming outing, pinabaunan kami ng pakbet. Sarap na Pakbet? Parang Magkakamay. high school pa kami pero parang hindi bagay. Hindi bagay. Pakbet tsaka swimming eh. Sa beach ba to o Ha? sa swimming pool? Swimming pool yun, Swimming pero Pero may beach. pakbet eh. Walang beach eh. Hindi yung baon lang, naalala ko lang yung baon sa Nabaon outing. sa swimming. Pakbet eh. Pero hindi, okay yun. Ikaw, RJ, ano ba Bagnet. mga putahe ng gusto mo? Bagnet. Bagnet? Bagnet. Oo, Paborito pa yun. Ang hirap ata pirito yun dun eh. Doon mo piprituhin o ano? Pwede. Try natin for the first time. Pwede nga tayo mag-set ng
ng outing. Yan na naman. Yan, maganda. Dapat Magpaplano alam mo, tayo. yung Singapore, tara. asa. Sagot ni Emil lahat. Putang yan. Pero ano, kung gusto nyo talaga matuloy yan, dapat meron tayong gig out, ng outside. Ng, Oo, maganda yun. tapos sa side trip na lang tayo. Peer-to-peer, Singapore. Oh, shit. Ano ba meron sa Singapore? Live in Singapore. Patay nga yung beach dun yun eh. Ay. Wala, hindi umaalon yung beach doon. Tsaka Napag-surfing na ba? magkano ang Yossi doon? Mahal. Sobrang mahal doon yung Yossi doon. Oo nga. Sobrang mahal, Sobrang tsaka mahal. yung Pwede kang penalty magbaon. nila. Pwede kang magbaon ng Hindi, Yossi. Ay, Bawal magpasok. ismuggle ko na lang. Ready yata makulong si RJ. Oo. Gandang story na nakulong dahil sa forgiving Yossi. ang Singapore sa mga ganyang shit. Mabibuild na yung bad boy reputation ko. Sino ba yung mga trip nyong kasama sa beach nga? Beach. Yung mga Friends, syempre. Mas Kung may friends, partner ka that time. Friends and partner, of course. Sex on the beach. No, nagawa nyo na yun. Ako hindi. Meanwhile, dito lang tayo sa Dito. beach. Dito Relax tayo. lang tayo Dapat dito. surfing na ba kayo, man? Oo. Saan? Doon sa, sa Baler. Sa Baler? Ganda, no? Kayo ba? Na-try nyo na ba mag-surfing? Lagi akong bumabagsak. Pero Hindi ako na-try nyo marunong. na. Saya, di ba? Parang ano din, parang, di ba isang oras yung iaalat sa'yo, pero sobrang tagal ng isang oras pag nagsa-surfing ka eh. Oo, nakakapagod. Pero I guess dun sa ganun, hindi ako nakapag-practice ng sobra na natuto ko. Hindi ako natuto. Kami rin naman, parang masaya lang nandun ka kasi, Masaya. Oo. Parang- Sa experience lang. oo, kasi doon ka lang naman sa mababa. Tapos, ang nakakapagod dun, di ba, mag-isa-serve ka, tutulak ka ng instructor. Tapos, babalik ka na naman, yun. Iyang lakas ng alon. Napag-surfing na ako sa La Union. Sa loon yan. Siargao, na-try ko na rin. Parang similar lang. Kamusta pala dun sa Siargao? Ako hindi pa ako nakapunta sa Daming Siargao. white women. Feeling ko doon talaga magta-try si RJ. Peer-to-peer Siargao live. Hindi na uwi yan. Sobrang daming white Oo. women. Pag nung nandun nga ako, feeling ko, ako yung foreigner eh. Sobrang daming white Kasi masyadong women. maraming foreigner. Sobrang dami. Parang parang Ikaw na nahihiya alien. na. Ah. So, ako maglabas Sinakasan ng passport nun eh. I'm Filipino, guys. May isang street nga ron na nag-skate lang yung mga foreigner naman eh. Yung trip nila, surf skating. Na sobrang dami talaga, puro puti. Ito ba yung Siksika na sila. Hindi, ito ba yung Sa parang Siargao? pool? Ha? Yung parang pool tapos na. Iba pa eh. Ano Iba lang pa. eh. Basta Kalye kalsada eh. lang. Kalsada lang siya eh. Siguro yun Para yung siyang mga napapanood Makati ko of ng sa- Siargao eh. Ganun. Hindi ka ba ba Parang Burgos ng Hindi Siargao. pa eh. Namamalan ako sa Siargao. Mahal. Sobrang mahal. Parang nung pumunta kami doon, pumunta na lang kami para masabi namin na nakapunta kami. Pero hindi talaga budget friendly. Parang hindi rin kasi ako masyadong hindi ko masyadong trip yung beach na crowded. Sayang eh. Parang hindi ako nare-relax eh. Oh, yung mas maganda nga yung Yung kayo-kayo lang. Oh, di yung ba? bang Parang yung tawag doon? natin, nagpunta tayo sa Man, the best yun. sa Batangas. Oo. Yung pagkatapos ng gig, kasama natin Nag-side trip tayo. si Sir Nonong Sir Balinan. Nonong. Good evening po. Boss no. Baka Boss nakikinig ka Nong. po. Pagkatapos ng gig, nag-side trip kami dun sa Batangas na sabihin mo na. Batangas. Yun kasi isa sa mga mga napuntahan na rin namin ng tropa. Tapos yun yung sinuggest ko na punta natin. Tapos alam mo, pag kasama ko mga comedian sa beach, never kami nag-swimming. Hindi nangyayari. Kahit magkaambahan, walang pumupunta eh. Bakit kaya? Nagkakatamaran eh. Ayaw mabasa, ganun. Baka si comedian focus sa kwentuhan. Oh, yun din. Walang beach body. Ganun. Hassle din kasi. Walang beach body. Si Emil lang yung may Tawag dito. beach body. Ganun. Hassle din kasi maligo sa beach. Sa dagat, 'di ba? Yung kailangan mo talaga magbanlaw pagkatapos eh. Oo. Yung ganung hassle, since hindi tayo matutulog doon. Ako talaga ako eh. Hindi ko rin talaga Gusto na ligo? hindi ko gusto Ever. minsan once a week ganun. Kasi parang pagkasama ko si buhubad yun. May name drop pa rin. Makikita mo yung natutunaw niyang katawan. Beach body yun, gagi. Para siyang ice cream, no? You belong. Sabi mo. Pero yung parang yung punta din natin rap low tide. Kaya parang tuyo din yung walang masyadong tubig. Ang layo pa nung Naglakad-lakad lang tayo nun eh. Pumunta tayo sa gitna ng Ikaw naman mag-edit ito, Oo nga tangina mo pala. eh. Kayo ba? Nagre-ready ka na ba ng setlist dyan? May kamukha si Chino nailala ko lang. Sino? Yung sa horror movie, yung Hating Gabi ba yan?
Hindi ba yung sa ano? Sa Ghostbusters? Yung parang cloud. Yung Michelin, ano? Ano ba? Ay, naalala ko lang. Yung horror movie sa Pilipinas. Sa ating gabi ba yung pang... Magandang ating gabi. Ayun yun. Yung ba yun? Magandang ating gabi. Bayan. So, narinig ko yung mga comedian daw na pumunta ng Bangkok. Nag-swimming daw sila eh. Tara, pag-usapan natin kung ano nangyari sa airport. Ay, oo. Yeah. May mga opinion ako doon. Doon sa mga na-stranded. Ano? Medyo nandun ako sa side ni Red. Pero, Ano bang side ni Red? yung galit. Siyempre. Hindi nyo ba nabasa? Ang haba nun. Ang hassle kasing maano men eh. Oo, yung iniisip ko, magigets to ng mga nagta-travel na pag nakahalimbawa, natapos mo na yung mission mo sa bansang yun. Uwi Uwi ka ka na na eh. eh. Mindset mo, pauwi na eh. Mm. Tapos may mga ganong aberya, pero syempre. May ba? Mahirap eh. Mahirap yung ganon. Siguro yung pagkaka-handle lang din ng ano na Cebu Pac? Oo. Oo, kasi Kung andun ka na feel mo na may ginagawa sila, kino-communicate nila sa iyo kung ano yung mga next steps natin, Nag-update. ganyan, update. Kung ma-feel mo na importante ka, kahit ganun nangyaring shit. Siguro mas mapapalagpas mo yung yung hassle eh. pero yun din yung parang iniisip ko palagi nun. Sabi ko, tangina, parang naka-ready ka na umuwi, namimiss mo na yung kama Ayoko mo. pagdaanan yung ganun. Kahit ako yung... Saka ang tagal nila na stranded data eh, no? Oo, parang overnight nag-overnight pa Tagal ata yun. sila eh. Di ba? Lalo na yun, men. Yung kala mo, uwi ka na. Naudlot. Tapos kinabukasan, tangina hindi pa rin. Di ba? Sobrang bad trip na nun. May experience ako dati na ubusan ako ng upuan sa aeroplano. Uwe? Oo. Nangyayari yun? Philippine Airlines naman. Kasalanan ko naman, di ako nag-online check-in. Ay, So pagdating ko sa sa airport, ubos na yung upuan. Pero in fairness naman sa Philippine Airlines, binigyan nila ako ng pakonsuelo de bobo. Bigyan nila ako ng libreng ticket. Parang sorry sir, naubusan ka. O eto ticket. Pabalik ng Pilipinas. Local lang naman. Domestic. Domestic. Pero naubusan ako na upuan. So nakumpara ko lang yung treatment kung hindi na settle ng maayos nung Cebu Pac. Kasi yun, sinasabi nila, same airplane daw yun eh. Pero pag isipin mo, ano nga bang tamang gawin? Magpapapunta ka ng bagong aeroplano, tapos susundo sa mga... Ganun ba yun? Well, siguro dapat may naisip na nila yung mga ganung ngayon, bagay ang tagal beforehand, na. di ba? Ang tagal na ng Saka Cebu hindi Pac naman sa to business, bagong dito bagong problema. Wag ikat, walang censorship sa podcast na to. Parang kunwari, kung ako, yung makita ko yung kinamumuhian kong tao, tapos nadapa siya, tanga na tatadyakan ko rin yun eh. Grabe na may analogy. Violente lang eh. Kasi feel ko pag underprivileged, pag ang tingin nila sa nagrereklamo about airports, parang yun? Entitled? Entitled, ganun. Pero justify din naman yung galit ng mga nasa airport. Pag na-stranded ka talaga. Pero para sa underprivileged, parang nakakagalit talaga iniisip yun. lang nila. Saka baka hindi pa nila Entitled ko lang yun. napagdaanan yung ganong senaryo. okay. Kasi hindi naman sila nakakabili ng ticket ng aeroplano. Baka yung mga galit na yun, walang passport eh. Yabang mo, domestic ko nga eh. Galing Domestic ka, di ka nag-check-in eh. Pro po ang podcast. Pero ano bang main competition ng Cebu Pac na airline sa Pinas? Parang wala ata silang competition kasi sila eh, parang... Yun yung baka yung Air Asia. Air Asia. Kasi Yun ang budget airline. Budget ba yun? Pag walang main competitor ang isang company, naging kupal sila kasi parang, Totoo. Wala wala sa naman amin kami din naman competition. kayo, So, kailangan bagong competition ng Cebu Pac. Yes, Tayo na Carbonell 2028. Tatakbo po ako sa... Peer-to-peer airlines. Siargao Pacific. Siargao Doon lagi Pacific. punta sa White Beaches. Tama. Yun yung airport, yun yung airbase sa Siargao. Siargao. Puro mga white women lang pinapasakay ni RJ. Yun na lang kaya natin. May discount po pag white woman. Yun na lang kaya pag-usapan natin, mga white woman. Kasi kanina niya pa dinadala Oo dun nga eh. eh. Ano ba RJ? Ano bang... Siyempre, tayo, na-colonize tayo, di ba? So, meron tayong white people issues. So gusto mong bawian yung mga yun? Parang, dahil sa trauma na dinala ng mga white people na, May yun yung trauma type ko ba? ngayon. Ganyan. Kamusta naman? Yun na lang pag-usapan natin, love life mo.
wag, Ayaw niya naman ng beaches eh. mountain climbing. Ano ba Mountain masabi niyo sa akin? Hindi, sa mga white woman. Kamusta ang dating life mo, RJ? Skateboarding, magaling ka sa skateboard. Sumagot ka, RJ. may Hindi mo tanong sa'yo. mag-ESN ka. Ano lang, dating around, making new friends. Mukhang white. Bihira kasi sa Bumble eh. And kapag may na-research ko to eh, white women, hindi nila type ang mga Asian men. Oye? Statistically. Ang either gusto nila white man or black man. Pero kahit sa US, ibang bansa, parang bihira ka lang makita ng white woman, Asian man. Pero ang rampant, white man, Asian woman. Oo. Di ba? Grabe stereotype na yun eh. Parang mahal ng pag-asa, men. Wag sumuko, di ba? So, magpaitim ka. Magpatan. Mag-blackface. Mag-blackface ka. Nagugustuhan ka rin ng mga yan. Napaka-racist na podcast. Hindi ko alam. Dito racist Hindi, to, men. man. Hindi naman racist yun. Ikaw yung dyan, ikaw yung nag-bring up ng Oo, kanina ka pa nag-white. Ikaw yung nagsasabi na dapat sinesegregate natin yung mga white sa mga Asian. Di ba yun yung sinasabi mo? May statistics pa eh. Dapat yung mga Asian nakaupo sa likod. Ganun. Rosa Parks. Pero kayo ba, gusto nyo ba yung nagpapatan sa sa beach? Hindi ko gets yun sa mga sa mga white women. Di ba yung favorite nilang mag-sunbathing? Tapos namumula na sila. Ang tingin ko rin kasi maputi sila eh. So, yung normal nila, na-amaze sila sa pagtan. Para tayo, kung kayo manggi, gusto natin pumuti. Ay, kayo lang yun. Kayo lang. Okay. Ewan ko may mga ganong demographic joke lang. naman. So baka sila ganun din. Yung opposite yung gusto nila. Ewan ko kung tama yung pinagsabi ko. Pero alam mo, RJ, para makascore ka ng white woman or man, dapat matuto ka mag-surfing. Tama. Yun yung mga nagkakaroon ng girlfriend na Yung kay Filmar, di ba? di ba? Yung mga Filmar. Ayun nga, ayun. Tingnan mo sa Yung mga Siargao. surfer, Di ba? di Yung ba? Pakaswerte ng hayop na yun. Parang Hindi yung na mga- umuwi si Andy Hagen man. hindi ingit na ingit. Filmar. Hindi niya matago eh. Filmar, alipayong sa... Hindi niya matago yung Anong sikreto mong hayop? Idol ka ni RJ Carbon. Di man, yung mga mapapansin mo rin, di ba may mga nagte-trending na mga TikTok na may magjowa na lokal na sa Siargao tapos white woman. Parang binabucket list ng mga babae Feeling ko, dun eh. kinukontent lang nila yun eh. Hindi ako masyadong naniniwalang Na mahal in nila love isa't sila. isa eh. Tangin mo, hindi ka na marunong mag-surf. Pero di ba nag-skateboard ka? Oo. Nagta-translate ba yung skill doon sa sa surfing? Madalas, yung mga nagsiskate, mas madaling na-transition mag-surf. So may Okay. mga kaibigan din kami na nagsiskate, nagsusurf. Isipin mo lang yung gulong, tubig, ganon. Oo. Tapos may guard sa dulo. Doon na rin kasi yung bayan. Sa beach nakabantay. Bakit naman, ba't nag-skateboard ka dito? Saan yung surfboard mo? Yung surfboard ko, ito. So yun, tama, nagta-transition naman yun. Tama yun. Na-try mo na mag-surfing. Hindi ba? Paano mo nalaman nagta-transition? Sabi Ayun, lang nila. sabi niya yung skimboard. Hindi, ano lang, skimboard. skimboard oh. Out nga kasi ako dun sa area nung yung pag feeling ko malulunod ako. Ayoko. Ikaw ba, Rap? Marunong ka lumangoy? Marunong. Pero yung pang survival lang. Survival lang. Yeah, kaya ko lang, pag napunta ako sa gitna, kaya kong pumunta sa gilid. Pero yung competitive na swimming, hindi ako marunong nun eh. Ikaw, Balik lang RJ, ako yung survival, langoy aso yung lang ako. lutang-lutang. Oo. ikaw, RJ, marunong ka Langoy lumangoy. aso lang. Hindi ko kain lumutang. Malulunod ako. So, hindi ka marunong lumangoy. Pero pag may life vest ako, kaya ko naman. Kaya naman tayo eh. Siyempre, puputulin doon, tangina mo. Hindi tayo Lagi na nag 46 minutes na tayo. Gusto mo magbasa ng ano? Gusto mo bang, ano lang, para ma-wrap up lang natin yung sige. topic sa beach. Ano yung mga pinaka-memorable beach experiences niyo? Sige. Umpisa mo ba? Meron ka Umpisahan mo, Meron. Alvin. Ako sa Puerto Galera. Puerto Galera. Di ba may banana boat doon? So, nung binagsak na yung banana boat, so sobrang kalikutan ko, lumangoy ako sa ilalim nung basta naglikot ako sa ilalim, naglangoy pa ako, umilalim ako doon sa banana boat itself. Marunong lumangoy. Tapos biglang umandar yung yung Boat. yung boat na naghihila doon sa banana boat. Mm. Oh. So
medyo malapit na yung ulo ko dun sa tali. So kung inabutan yung ulo ko ng tali, hindi nyo ako kausap ngayon. Dahil sa kalikutan ko yun, kasi Hindi ka naman naglikot pa ako. bumaba. Hindi, kasi after no, sabi ko, hindi na ako maglilikot talaga. Pagando. Behave lang ako. Sumisid ka ba? O, sumisid pa ako kasi ang lakas ng loob ko, naka-vest ako nun. Ah. So feeling ko, ang galing-galing ko sa dagat. So naglilikot-likot pa ako. Nung nagdi-distribute sila ng mga saging dun sa parang kulang to ah. Wala ba binibigay? Sa ilalim. Walang saging na binibigay pag sumasakay sa banana boat. Ang ganun, hindi ako nabigyan. Hindi, wala. Nasa ilalim ka kasi, men. Hindi mo alam. Wala. Mm. So ayun yung memorable. Sobrang memorable naman nun. Ikaw, RJ. Sige. Ako nung 5 years old ako na-sting ako ng jellyfish. Tapos yung pinsan ko, inhiyan niya yung aking paa. Gumagana ba talaga yun? Kinky. So yun yung doon na-develop yung kink mo sa Sa white, Tapos after 10 years ko siyang hindi matingnan sa mata. Kasi babae yung Lalaki sa to, kanya. babae. Lalaki. Awkward na kasi. Nag-squat pa eh. Kasi maalala ko yung time na inihiyan niya ako. ganun. Dinikit mo na yung titi. Dito kayo tututok ha. Sabi ko sa kanya, party ba yun na ididikit? Mas effective bro pag dinikit. Para hindi magmintes, men. Pero siguro after 10 years, parang natingnan ko na siya sa mata na, hindi, kailangan mo lang talagang gawin yan. So, natititigil ko na siya Totoo sa ba yun? mata. Totoo ba yun? Totoo yun. Napag-usapan niya yan. Na. Pag inihian? Ay, kasi parang siyang may something sa ihi na parang nag-neutralize sa infection nung jellyfish. Di Either ba pwede pwede yata suka? suka yata. Suka lang Suka, yung suka. ihi din pwede. Wala suka that Pero time. gusto ko talaga ihi. Or baka may suka doon ba? Unnecessary ba yun na inihian ako kung may suka naman? Gusto Ikaw lang makakasagot ihi yan. ng pinsan mo. Nilagay mo muna sa titi yung suka eh. No? Binuha. Grabe, naka-get over na nga sa trauma ngayon. Bumabalik na lang. Putsa, ngayon na. May suka naman pala. Putsa naman. Habang inihiyan siyang gano'n, no? Nakatago lang yung suka sa likod. Pagkatapos umihi. May suka pala. Mas effective. Matutulog akong depressed nito. Pero sobrang sakit nung madikitan ng jellyfish. Na-try ko na rin yun eh. Sakit nung Buong legs. Pero hindi naman ako inihian. Parang pwede na yung suka. Anong pakiramdam nun? Sakit. Parang tinutusok. Oo. Hapdi eh. Parang, di ba, parang sugat eh. Yung akin din, yung experience, near-death experience din. Sa Cebu naman to. Sa Moalboal. Parang, yun yung beach nila dun. Yung mabato lang, walang pababa. Parang bato na agad. So, trinay ko mag-swimming sa gitna. Tapos, biglang nawalan ako ng control sa pagsiswimming ko. Tapos parang siguro nagpapanik na. Akala ko mamamatay na ako nun eh. Tapos wala akong makapitan na yung mga lumulutang. Parang pinower through ko lang. Parang siguro 30 seconds lang yun. Pero para sa akin parang 5 minutes akong lumalaban na hindi malunod. Tapos pag nung nandun ako sa safety, binigyan akong saging. Sir, ando na yung banana boat. Pero yun, parang ang hirap lang ikwento na sobrang, akala ko mamamatay na ako nun eh. Tapos nakikita ko si Ali sa malayo nakatingin lang sa akin. Akala niya nagsiswimming lang daw ako. Tapos lumalaban na pala ako. Ganun talaga yung hindi mo halata yung kapag nalulunod. Akala mo nag-i-enjoy siya. Gumagano pa mo. Akala ko namamatay ka. Gaga kumakaway-kaway pa siya. Hello! Ikaw ba mo? Friendly lang. Ako, near-death experience din sa akin. Kasi habang mababaw lang to na nagsaswimming ako, tapos, madamo yung dagat. Madamo? Madamo. As in, Seaweed? seagrass. Seagrass? Hindi siya, feeling ko hindi siya yung edible na seaweed. Ay. Or tirahan lang siya ng mga Tapos habang nagpo-floating ako, nakahiga akong ganyan, Tapos, naramdaman ko na yung wedding ring ko. Dumula sa daliri ko. Oo. Ano ito lang to? Parang mga 2 years ago. Ano ito lang? Tapos, Saan to? hindi ko na nakuha. Doon sa Marinduque. Wait. Namin, anniversary trip pa namin ng wife ko yun.
Tapos, alam mo yung tinry kong i-grab pa na ganun. Pero wala na eh. Feeling ko kinuha siya ng ano eh. Mga ng sea creatures eh. Tapos, hindi ko na parang yung whole stay ko doon, inahanap ko lang yung ring. Tapos hindi ko na nakita. Meron akong nakitang ring, pero hindi yun eh. Iba yung pangalan sa loob. Iba eh. Near-death experience kasi, nakita ko doon yung asawa ko. Hintay na. Paano nangyari yung nagsiswimming ka lang? Hindi, nagpo-floating lang talaga ako. Nagpo-floating ka lang. Kaya naman yun. Oo, ang babaw lang talaga. Babaw lang. Tapos, medyo maluwag yung ring sa akin. Ayun yung mali ko eh. Dapat tinanggal ko na eh. Kaya, simula nun, hindi na ako nagsusuot ng sing-sing kapag yung magsiswimming. Tas yun pa yung ring yun nung kinasal kayo. Yan, hirap. Depressing. Ayun, ang ganda ng ending natin, di ba? Ang depressing ng ending natin. Grabe. Kaya sige, punta na tayo sa peer review. Peer review. Meron tayong para sa kaalaman nyo, meron tayong tinatawag na peer review, tapos magano lang tayo ng problema ng mga tao, tapos Babasahin natin. bibigyan natin sila ng advice na hindi nila kailangan. Kasi matagal na to eh. Basahin mo. Buta ko. Ay, Hindi to. si Alvin na. RJ. Alvin. Basahin mo. Haba niya na. Hindi, mabilis lang yun. Mukha lang yung mahaba. Sabi ko buo. Kao. Hindi, yung lang, every other word lang. Lagyan mo ng pattern. ABYG na I am excited to slap my happiness on the face of the girl who Ano mo sa mic? Sorry ulit. ABYG. Hindi ko alam ano yung ibig sabihin Ako ba yung gago? capital. Ay ba yun? Okay. Na I am excited to slap my happiness on the face of the girl who criticized me last year. I made another post with an update here. So last year, my husband and I went on vacation and he befriended a guy on the beach. Inaya kami mag-breakfast sa bayan where his girlfriend was daw. So inaya kami mag-breakfast sa bayan where his girlfriend was daw. Where his girlfriend was daw. D-A-W. So we went with him and we were having a good time. The girlfriend arrived and it was pleasant at first, but as we talked more, she became condescending towards me. We were sharing stories about our lives and she would make underhanded comments. I honestly can't remember her exact statements now, but they were along the lines of, "Oh, I couldn't possibly be a housewife like you. Oh. I'd be bored all day." So boring siyang housewife daw. Natapakan yung ego niya. Her disdain was very obvious that it came to a point that my publicly stoic husband angrily stood up and took my hand and walked us toward our car. Puta, knight in shining armor, Even the boyfriend got a bit upset, I think, kasi I heard him asking the girl, "What the heck was that?" Nagalit din yung galit yung boyfriend. After the initial shock, I felt quite upset about it for a few hours, then decided to let it go, but not before stalking her on social media and seeing that she made a post about it disguised as some feminist rant. Okay. It was something along the lines of, "Don't feel too comfortable just because he's refilling your drinks. He'll stop doing that when you're no longer a pretty little thing." Natawa ako kasi for context, my husband kept calling the waiter to refill my only juice, and kinilig din ako kasi she referred to me as a pretty little thing when I'm a mom of two in my mid-30s. So that was that. Fast forward to tonight, I'm visibly pregnant with baby number 3. Okay. Okay. Let's go. Let's go, Okay. baby number 3. Baby number 3. And my husband just told me during dinner that he bumped
into the guy today and found out that he broke up with the girl. Mm. Oh. They have some assets together though, and one is in line with my husband's specialty. So he asks my husband to meet with him and his ex to discuss it. Bebenta yung asset. Ganun ba yun? My husband then smiled and asked, "Gusto mo sumama?" Of course, I said yes and laughed like a devil. Can't wait till the meeting. Gawin mo yung laugh like a Gago devil. ba na masaya ako? Gawin mo muna yung laugh like a devil. Ang hirap nun Babaeng devil yung laugh. yun. Gago, break na kayo. Ayan. Yun, sinabi niya. So nag-break yung Okay. natuwa siya kasi nag-break yung Siya ba yung gago dahil natuwa siya na nag-break yung mga kaaway niya? Gago ba Initial yun? thoughts, man. Ikaw RJ, feeling ko foreigner to Kasi nag-i-English Hindi siya gago. Mm. Kasi justified, napaka-asshole nung babaeng ito na grabe naman, kanya-kanya yan. Like, kuwari, siguro kung feminist ka na gusto mong nagtatrabaho, go lang, okay lang. Pero kung gusto mo rin maging housewife lang, mag-alaga ng mga anak, go lang din. Huwag kayong maghusgahan na, iba-iba naman yun Asshole yung girl, so kung natuwa siya, I applaud her. Tama yun. Tingin ko din Hindi siya gago. hindi siya gago. Kasi hindi naman niya sinabi din sa harap-harapan nung girl. Parang hindi niya na nirab doon sa Pero satisfied ka lang sa sarili mo na may ganun kang information na nalaman tungkol doon sa tao na may may atraso sa'yo. Di ba? Devil's advocate ako, man. Na Doon ako sa career woman. sa career woman. Oo, kasi may mga babae talagang hindi nila ma-imagine na wala kang ginagawa, na hindi ka nagtatrabaho. Ganun. Kumbaga, talagang genuinely na sa sarili niya na alam niya na parang hindi niya ma-imagine yung sarili niya dun sa position na Oo, gano'n. na nag-aalaga ka lang ng bata. Parang ganun siguro yung iniisip niya. Ah, Siguro iba yung dating. Siguro mas, sana na-worded niya ng mas maayos. saka siguro kung sa stranger mo sasabihin na hindi naman Oo kayo nga. close. Oo nga. Pero devil's advocate pala ako. Oo. Pero doon ako sa kanya, feeling ko kung sinabi niya lang ng mas maayos o baka gulat na gulat lang siya, hindi ka talaga nagtatrabaho, ganun. Parang paano pag iniwan ka nga talaga niya? Diba saan ka pupulutin, ganun. Pero Ibebenta niya yung mga bata. sa marketplace. Ikaw ba, man? yung nagsabi na boring yung housewife parang foul yun Oo. Okay. Hindi mo naman dapat sabihin yun in the first place. Nung natuwa siya, at least sa utak niya lang yung natutuwa siya na nag-break yun. Tsaka okay lang, nag-baby number 3 na kumbaga. Congratulations. I mean, Visibly pregnant nga eh. hinighlight niya kasi visibly pregnant So parang pang-uplift niya nung self-confidence niya yun Oo. Nilagay niya doon Iba yun Iba rin yung di ba? Yung role nga ng pag-raise ng mga kids. Kasi siya wala siyang pahinga na Full trabaho. time. Siguro yung girl, baka wala siyang baby kaya hindi niya naiintindihan yung Yun din. Oo. Kasi marami na ako na-meet na career woman na hindi sumasagi sa isip nila magkaanak kasi career first sila. Ganun. So, siguro na sa kanila lang to baka na nahihinaan sila sa mga babaeng hindi kayang pagsabayin, yung mga ganun. Baka dapat hindi na lang niya i-push yung ganong idea sa tao. Oo, Alam mo yun. Sabi Kanya-kanya niya, kasi diba? yun Wala. Ang hirap maging housewife Mahirap yung sobra. mag-housewife. For me, itong career woman na to, siya yung gago. Pero kung isa siyang white woman, I'm single. Ayun. I-play mo na yung music. Pwede na tayong mag-disappear. Ay,